Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagtibay ng International Criminal Court o ICC na may jurisdiction sila sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinatigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng pre-trial. Help nourish Ayan, a plus child with saglit lang may Envelope odds. Plus with MFGM to support higher intelligence. Okay. Chamber. Okay, kasi dito sa kaso ni Digong mga pre, no? Ang pagkakaintindi ko dito, nung miyembro pa po tayo ng International Criminal Court, ay naisampa na po ito doon. Yung kaso laban dito kay Rodrigo Duterte, no? At pinangunahan po yan ni Trillanes, di ba? Talagang tinrabaho po ito ni Trillanes, no? Para itong si Digong maimbestigahan, okay? Klaro. Ngayon, ang nangyari po dyan, nung naging presidente po itong si Digong, yun, naisampa na yung kaso. At si Digong, syempre, ayaw niya siguro maipit pagdating ng panahon, diba? Ang ginawa po ni Digong mga pre, kumbaga, member tayo ng ICC, umalis po tayo. Pilipinas umalis. Pero huli na po ang lahat kasi naisampa na po yung kaso laban sa kanya. Diba? So huli na, nandun na, hawak na ng ICC. So, kung sana si Digong noon umalis, okay, kung umalis lang tayo noon sa ICC nang hindi pa po siya nasasampahan ng kaso doon, malamang sa malamang hindi magkakaroon ng jurisdiction ang ICC dito sa kaso ni Digong ngayon. Kasi kung wala na po tayo sa ICC tapos magsasampa ng kaso, hindi na pwede yun. Diba? Kasi nakatalo na po tayo sa bakod eh. Nagbukod na tayo eh. Hindi na tayo nagpasakop eh. Diba? So, ganun po yung pagkaintindi ko dyan mga pre, no? Ano na, ito nga, no? Bibigyan natin ng reaction nito, itong video ito. Kasi marami po mga bulag talaga na DDS na, kumbaga, kinulang po dito. Oo, sa utak. Diba? O, ang alam lang po nila, sigaw, Duterte, Duterte, Duterte. Pero hindi po nila iniintindi, bakit nga ba si Digong may kaso ngayon sa ICC? Diba? Yun po hindi nila iniisip. Basta Duterte, 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 Duterte lang daw malakas. Diba? O, mga bobo, hindi po nag-iisip, no? So, ito na nga, no, mga pre. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa Bengador mga pre, no? At yun na nga, may Facebook din po ang Bengador, no? I-follow nyo na po yan. And syempre, ang ating Facebook page, no? Ballpoint Man 2.0 at meron din po tayo YouTube channel na Ballpoint Man 2.0. Ayan. So, i-follow nyo na po yan, mga pre, no? Para kahit saan man po kayo mapunta o na mga channel, makikita nyo po kami. Ayan. So, yun, panoorin po natin ang video ito at magbigay po tayo ng opinion dito. Na nagbabasura sa apela ng kampo Ito to, balik natin. ukol sa pinagtibay ng International Criminal Court o ICC na may jurisdiction sila sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinatigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng pre-trial chamber na nagbabasura sa apela ng kampo ni Digong ukol sa jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kasong crimes against humanity. Ito pa mga pre. Paano kayo pagbibigyan ngayon ng ICC? Paano? Pinapakita ninyo, unang-una binabastos nyo yung ICC, binabastos nyo. Diba? Paano kayo pagbibigyan kung binabastos nyo, ginagago nyo? Diba? Sinasabihin nyo bayaran, inaakusahan nyo, wala naman kayong patunay. Diba? Siyempre, kahit ano pang apilan nyo dyan, ay hindi kayo pagbibigyan. Diba? Kasi nakikita po ng ICC na itong mga supporter ni Digong, agresibo. Diba? Ito, pag-usapan natin yung interim release. Nag-request kayo ng interim release kay Digong. Paano kayo pagbibigyan ng interim release kung kayo agresibo? Baka mamaya, pag si Digong pinakawalan or nabigyan ng interim release, baka mamaya itago nyo. Diba? Kasi may kakayahan po si Digong na magtago. Meron. Unang-una may pera sila. May mga koneksyon sa mga malalaking tae. Ay, tao pala. May koneksyon. Pag pinagbigyan po siya, nagkaroon, kung halimbawa na magkaroon si Digong ng interim release, baka mamaya pahirapan na naman yung paghanap sa kanya. Baka maging kibuloy na. Diba?
alam nyo, kung gusto nyo talagang mapagbigyan kayo ng ICC, huwag nyo siraan yung ICC. Di ba? Parang ginawa nyo na yan ginawa na ni Digong yan kay PBBM eh. Di ba? Minura ng minura si PBBM. Siniraan ng siniraan si PBBM. Kung ano-anong sinabi kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tapos nag-e-expect pa si Digong na pipigilan ni PBBM yung ICC para hindi siya mahuli. Minura-mura mo na yung tao, malamang sa malamang, ipapayagan niya yung ICC. O ngayon, si Digong nasa ICC na. Ganon din yung ginawa nyo sa ICC, mga tanga talaga kayo. Alam nyo, hindi mapapagbigyan yung request ninyo kasi kayo mismo, ginagago ninyo ang ICC. Yan yung klarong salita. Hindi man po sila balat sibuyas, pero kasi, ang ginagawa ninyo, hindi na po yan opinion. Diba? Hindi na. Yan ay paninira na po sa International Criminal Court. Okay? Klaro po yan. So tuloy po natin to. Ibinasura nito ang lahat ng 4 grounds sa apela. Binasura. Eh, di nakakahiya. Binasura. Walang kwenta. Galingan mo lang, Kaufman, para pumaldo ka ng pumaldo. Tangin na 150 million di umano yung bayad sa kanya. Galingan mo lang, Kaufman, ha? Nakakulong sa ICC detention facility si Duterte habang iniintay ang desisyon sa kanyang confirmation of charges. Sa kabila po niya, hindi na raw nagulat ang lead defense counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa desisyon ng Appeals Chamber. Siyempre, hindi ka magugulat. Alam mong hindi pagbibigyan yun dahil alam mong matindi yung kaso kay Digong. Matindi yung akusasyon kay Digong. Matindi yung paratang sa kanya na may mga ebidensya pa. May mga witnesses pa. So, siyempre, hindi ka magugulat. Alam mo na yung mangyayari. Di ba? Ano ka ba? Pero siyempre, ginagawa mo yung trabaho mo dahil bayad ka nga. Pero expected mo na yung mangyayari. Di ba? Ay, nako. Sa panayam sa Frontline tonight, nanindigan si dating presidential spokesperson Salvador Salpanelo na wala umanong jurisdiksyon ang ICC sa kaso ng dating Pangulo. Saan kayo maniniwala? Sa utak talang ka o sa utak profesional? Sa ICC o kay Panelo? Panelo? Pangkanto lang yan. Alam nyo naman po si Panelo, pangkanto lang yan. Diba? Yung ICC, mga professional yun. Saan kayo maniniwala? Sa kanto-kanto lang o sa mga professional? Siyempre, doon tayo sa professional. Kaya no, nagtsatsaga na nga lang sa kanto-kanto. Pero kinailangan daw ang desisyon para umano maipagtanggol ng ICC ang kanilang ginagampanang papel. Ako naman walang jurisdiction pero dahil they have to justify their existence, pinili-tuloy na nila. Tandaan mo, maraming nag-withdraw sa kanila at maraming nag-withdraw ng support. Pag yan dinismiss nila yung kay President. Nagwi-withdraw ng support sa ICC. Siguro yung mga nasagasaan lang din ng ICC siguro. Yun yung nag-withdraw. Okay, yung mga malalaking tao lang siguro na nag-withdraw. Pero yung mga maliliit na tao talaga, suportado po yung ICC. Pero pag malalaking tao, mga presidente, katulad ni Donald Trump, natural lang na mag-withdraw siya. Presidente yun. Mas marami naman yung mga individual na maliliit na tao kumpara sa mga malalaking tao. Diba? So, yun yung pinaparating nila na nag-withdraw na yung mga tao. Hindi po, wala pong katotohanan lang. Yung malalaking tao, malamang. Yung mga nasagasaan. Pero yung katulad po natin na maliliit na tao, hindi naman tayo nag-withdraw sa ICC. Suportado pa nga natin yung ICC dahil patas po sila. Hindi po sila nababayaran. Nagtatrabaho, ginagampanan lang po nila yung trabaho nila. Diba? Paniwala kayo dyan kay Panelo. Ano mang kwenta yan? Mga kapatid, Andre Felix po. So ayun, ano kayo mga pre? Anong yung reaction dyan mga pre? Kasi itong si Duterte talaga mga pre, malala. Alam nyo, malala po yung ginawa niyang ingay at gulo sa ating bansa. At ngayon, pag singit lang natin itong mga DDS, itong mga bulag na panatiko. Gising-gising din po kayo pag may oras.
Hindi po habang buhay pwedeng palakpakan ang tapang kuno kung ang kapalit naman ay dugo, takot at pananagutan. Oh. 'Di ba? So, pinagtibay ng ito mga pre, explain ko lang sa mga bobondides. Oh. Pinagtibay ng International Criminal Court na may jurisdiction sila sa kaso ni Duterte o Digong. Ibig sabihin, hindi sapat ang pagmumura, pagbabanta, at yabang para takasan ang batas. Akala nyo kasi noon, habang malakas ang sigawan sa rally at maingay ang comment section, untouchable na. Akala nyo ang kapangyarihan pang habang buhay. Ito ang sampal ng realidad. May hangganan ang impluensya. Pero ang accountability, umahabol. Sa mga DDS na todo tanggol pa rin kahit malinaw ang isyo. Ayan tanungin nyo ang inyong mga sarili. Tao ba ang sinusuportahan nyo o kulto na? Kasi kung kahit anong aligasyon ay automatic fake news para sa inyo, hindi na po yan loyalty. Pagkabulag na yan. Diba? At sa mga Duterte, sanay kayo na mananakot. Okay? Sanay kayo na nagtatanong. Kayo. Eto kayo ang nangingibabaw, kayo ang malakas. Diyan kayo nasanay. Pero, iba kapag batas na ang nagtatanong. Iba ang kapag batas na, no? Kasi may proseso po. Na humahabol dito sa mga taong mayayabang, taong mahilig magbanta. Iba kapag hindi microphone ang kaharap, kundi korte. Ayan. Kung talagang malinis, dapat humarap. Kung talagang inosente, ay sumagot ka. Pero kung puro drama, puro galit, puro diversions, alam na ng tao kung bakit. Diba? Hindi lahat ng nadadaan ng sa payabang-yabang, pagbabanta, pananakot. Hindi po ganun. Hindi lahat nadadaan sa Duterte na pangalan. At lalong hindi lahat nadadaan sa troll farm. Sa huli, hindi DDS ang maghuhusga. Hindi po mga vloggers, hindi po influencers. Kundi ano po yun? Ebidensya, batas at katotohanan. Diba? At masakit man tanggapin ng mga panatiko, dumadating talaga ang araw ng singilan. Which is si Digong, sinisingil na. Si Sara Duterte, sisingilin na rin po, sinisingil na. At ang mga Duterte, sisingilin po yan lahat. Diba? Akala nyo kasi, yung mga diskarte nyo dyan sa Davao, madadala nyo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi pwede yan. Pandabaw lang kayo. Diba? So, hindi nyo madadala yan sa buong Pilipinas. Akala nyo, kapag tinakot nyo yung mga Pilipino, sa buong Pilipinas, luluhod na sa inyo. Diyan kayo nagkakamali. Diba? Lalo pong tumatapang ang mga Pilipinong may paninindigan kapag sila'y tinatakot. Diba? May paninindigan ka. Lalo pong tumatapang yan. Pero pag duwag ka, tatahimik ka na lang talaga. Diba? Katulad dyan sa Davao, may mga kilala akong mga vloggers dyan. DDS na lang daw sila. Kahit mali yung DDS, kahit mali yung Duterte, no, mag-DDS na lang daw sila, takot walang paninindigan, walang kwenta, no, walang pagmamahal sa bansa, kumakampi sa mga traidor at mga inutil na mga tao. Katulad po niyang si Sara Duterte. Kaya tayo po mga pre, manindigan po tayo, no? Doon lang po tayo sa katotohanan. Ipaglaban po natin kung ano yung sa tingin natin tama. Pero pag mali na mga pre, diba? Nako, wag mo nang pasukin. Pero dahil may kilala din ako mga pre na isang DDS, kaya lang siya nag-DDS kasi baka ipapatay daw siya. Kasi nasa Davao siya, diba? So, yun mga pre, ilabas po natin yung tapang. Pag nasa katotohanan ka, hindi po mananaig yung mga sinungaling na tao. So,
kayo mga pre, anong reaction dito? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion. Ayan. And share this video. Pero hanggang dito lang muna yung ating video, no? Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe sa Bengador mga pre. May Facebook page din po ang Bengador. Siyempre mga pre, meron din po tayong YouTube channel, Ballpoint Man 2.0. And siyempre, no, may TikTok, Facebook po tayo. Isa lang po yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. And siyempre may 3.0 po tayo, okay? So hanggang dito lang po muna. Ako'y magpapaalam muna pansamantala. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po sa inyo.